Welcome to Pilipinas Update Global Tri-Media News Program. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib puwersa ang FLM TV Network at Mindanao Daily News Network na mag-aatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Para sa kauna-unahang Tri-Media News Program, ito po ang Pilipinas Update Global. Pag-crash ng Air India Flight AI-171 sa Ahmedabad, June 12, 2025, Sardar Vallabhbhai Patel International Airport, Ahmedabad, India. Ang eroplanong Boeing 787-8 Dreamliner Tail BT-ANV, rutang Van London Gatwick. Nahulog ang eroplano ilang segundo pagkatapos ng pag-angat, tinatayang 30 segundo. Naglabas ng Mayday ngunit agad na nawalan ito ng komunikasyon. Tinamaan nito ang hostel ng mga doktor sa BG Medical College sa Meghaninagar, isang tirahan sa loob ng compound ng ospital. Dumampi sa lugar na may mga estudyante at residente. Iniulat ang higit 33 na namatay sa lupa at mahigit 60 ang nasugatan. Mga nasa loob ng eroplano ay kabuuang 242. 230 ang pasahero at 12 ang crew. 241 ang nadiskretong napatay. Isa ang nakaligtas, si Biswas Kumar Ramesh, British Indian na nakaupo sa emergency exit, seat 11A. Mga nasa lupa, 33 patay, mahigit 60 ang sugatan. Kabuuan 274 katao ang napatay, 61 ang sugatan. Ang nag-iisang nakaligtas si Biswas Kumar Ramesh, 40 ay nakaligtas sa pamamagitan ng pagtalon sa emergency exit pagkatapos mabasag ang pinto ng eroplano. Siya ay nakasakay kasama ang kanyang kapatid na ngayon ay iniimbestigahan pa kung buhay pa. Tinawag nitong himala dahil sa napakabihirang pagkakataon na may makaligtas sa ganitong klaseng banggaan. Nakuhanan ng black box flight data recorder ang nawasak na eroplano. Hinihimay ang engine, flaps at landing gear ng Air India 787 fleet. Iniutos ng Directorate General of Civil Aviation, DGCA ng India na gawing power assurance check ang maintenance sa lahat ng Boeing 787-8 and 9 simula Hunyo 15. Kasama ng mga nagsisiyasat ang mga eksperto mula sa India, UK, US, NTSB, Boeing at GE Aerospace. Pag-atake ng Israel sa Iran, Operation Rising Lion, at tugon ng Iran, Operation True Promise III. Noong June 13, 2025, inilunsad ng Israel ang malawakang hangin at drone sa pag-atake laban sa mahigit 100 nuclear at militar na target sa Iran, kabilang ang pasilidad sa Natanz. Ilang mataas na opisyal ng IRGC at siyentipikong nuclear ang napatay. Bilang pagtugon, pinasabog ng Iran ang mahigit 150 ballistic missiles at 100 plus drones patungong Israel gaya ng malapit sa Tel Aviv at Jerusalem. Sinabing karamihan ng kanilang arrow defense system, ngunit naging sanhi pa rin ang pinsala. May isang sibilyang namatay at ilang sugatan. Ang tensyon ay nagdulot ng pag-akyat ng presyo ng langis, humigit kumulang 8%, pagbaba ng stock futures at pag-relocate ng ilang tropa ng US upang maiwasang malagay sa panganib. Pagsisikap ng US para sa kasunduan ng kapayapaan ng Rwanda DRC. Pinapabilis ng Estados Unidos ang negosasyon para sa kapayapaan sa pagitan ng Rwanda at Democratic Republic of Congo DRC na naglalayong magkaroon ng pinal na kasunduan sa June o July. Ayon kay Troy Petrel, senior US Africa official, aktibong nagtatrabaho ang technical na kupunan at nakatakdang magpulong sa Doha kasama rin ang M23 rebel group. Binigyan diin na dapat tanggalin ang lahat ng Rwandan troops at armas sa silangang Congo bago pirmahan ang kasunduan.
isang punto na hindi pa tinatanggap ng Rwanda dahil sa pangamba na kaligtasan laban sa Hutu militias. Cambodia, humarang sa Thai films at TV. Nagpataw ang Cambodia ng pagbabawal sa palabas mula sa Thailand kasama ang pelikula at serye kasabay ng pagreroute ng internet traffic para iwasan ng Thai network. Ito ay tugon sa banggaan noong May 28 na nauwi sa pagkamatay ng isang sundalong Cambodian. Sinabi ng Thailand na ito'y bahagi lang ng anti-scam effort habang inaayos pa rin ang diplomatic na usapan. Nakatakda ang pag-uusap sa June 14 para resolbahin ang border tension. Magsisimula ngayong June 14 sa Miami, Inter Miami versus Al Ahly ang bagong 32 Team Club World Cup. Natatagal hanggang July 13 sa iba't ibang lungsod sa US, kabilang ang New Jersey. Final sa MetLife Stadium. Sa grupo ay kasama ang Real Madrid, Manchester City, Bayern, Chelsea, Borussia Dortmund at Inter Miami kasama si Messi, at lahat ng laro ay pwedeng mapanood ng libre sa DAZN. Pagpapaliban sa taas ng biodiesel blend, pinag-aalalang mataas na presyo ng langis ng niyog, pinahayag ng Kagawaran ng Enerhiya noong June 13, 2025 na ipagpapaliban ang nakatakdang pagtaas ng biodiesel blend mula 3% hanggang 4% na unang nakatakda sa Oktubre 2025. Gayon din ang susunod na 5% na target sa Oktubre 2026. Dahil sa mataas ng presyo ng coconut oil na umabot halos ng $3,000 kada metriko tonelada ayon kay DOE Undersecretary Alessandro Sales. Kahit bumaba ng bahagya ang presyo, nananatili itong mataas at magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga diesel sa mga istasyon. Sa kasalukuyan, sinusuri ng National Biofuels Board o NBB ang muling pagpapatubad ng mas mataas na blend sa hinaharap. Visa-free na pagpasok ng mga turistang Indiano upang mapasigla ang turismo mula sa India simula sa June 8, 2025. Pinapayagan ng Pilipinas ang mga mamamayan ng India na pumasok ng walang visa para sa layunin ng turismo hanggang 14 na araw para sa mga may hawak ng wastong visa o permanenteng paninirahan mula sa Estados Unidos, Australia, Canada, Shenzhen Area, Singapore o United Kingdom o AJA-CSS UK. Pinalawig ang visa-free stay hanggang 30 araw. Noong 2024, tumaas ng 12% ang bilang ng turistang Indiano, kaya't inaasahang mas lalo pang uunlad ang turismo sa bansa. Sino na barko lumubog sa Pag-asa? Isang militia vessel sa disputadong South China Sea. Noong June 7, 2025, isang barkong Tsino ang pinaghihinalaang bahagi ng milisya ang lumubog sa mababaw na tubig sa silangan ng Titu Island, Pag-asa Island na bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Aksyon agad ang militar at Coast Guard ng Pilipinas upang magbigay ng tulong ayon sa international na batas sa maritime.
Pero kalaunan ay naglabas ng sarili ang barko na gamit ang tulong ng iba pang sasakyan Chino. Sa kabila ng tensyon sa rehiyon, pinagbigyan din ng AFP na patuloy nilang sinusunod ang batas at nakahandang tumugon sa anumang insidente. 7 beses ng pampasahang lakbay ligtas sa gitna ng South China Sea. Pagsasanib ng Pilipinas at Estados Unidos, matagumpay na isinagawa ang ikapitong Joint Maritime Drills ng Pilipinas at Estados Unidos noong June 5, 2025 sa may baybayin ng Occidental Mindoro at Zambales, malayo sa hindi pinagtatalunang tubig, kasama sa aktibidad ang mga nearshore operation at fire support drills, kung saan bahagi rin ang bagong guided missiles frigate ng Pilipinas, BRP Miguel Malbar, na gawa sa South Korea bilang bahagi ng modernization ng hukbong dagat. Binibigyan din ang magkabilang bansa ang pagpapalakas ng interoperability at pagtupad sa international na batas bilang tugon sa lumalawak na pag-angkin ng China sa South China Sea. Former President Rodrigo Roa Duterte aampunin ng ibang bansa. Formal nang hiniling ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pansamantalang paglaya mula sa pagkakakulong sa International Criminal Court o ICC. Sa website ng ICC, makikita ang inihaing urgent request for interim release ng abogado ng dating Pangulo na si Nicolas Kaufman. Nakasaad din sa 16 pahinang kahilingan na pumayag na ang hindi binanggit na bansa na kupkupin si Duterte pagkalaya nito. Redacted has affirmed its principled willingness to cooperate with the court and to accept Mr. Duterte onto its territory for the duration of his interim. Nakasaad sa dokumento. Ayon pa sa abogado ni Duterte, may batayan ang kanilang kahilingan dahil hindi naman ito tatakas at hindi na realistic na ikulong ang 80 taong gulang na dating leader. Sinabi rin ng defense na ang pagkakakulong sa dating Pangulo ay hindi kailangan dahil hindi siya flight risk. Binanggit din ang humanitarian grounds sa paghahain ng kahilingan para sa dating presidente. Si Duterte na nakatitine sa The Hague, Netherlands, ay nahaharap sa mga kasong crimes against humanity kaugnay na inulunsad na war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon at noong alkalde pa siya ng Davao City. Samantala, igagalang naman ng Malacanang ang desisyon ng ICC sakaling pagbigyan ng interim release si Duterte. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nasa pagpapasya ng ICC kung pagbibigyan o hindi ang kahilingan, kaya bahala na silang magdetermina kung ano ang magiging decision o resolution dito. Umaasa naman si Castro na mapapaniwala ng kampo ng dating Pangulo ang ICC judges sa kanilang bagong estratehiya at hindi sasabihin kalaunan na nagbibiro lamang tulad ng pangako ni Duterte na pupunta sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng jet ski. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Tri-Media News partner FLM TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang. Kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. But let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo! Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Philam TV Network.
the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with PhilAm TV Network. PhilAm TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach.